Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbagi. Meron na naman tayong aayusin ngayon na Suzuki Raider 150. Ang issue po nito ay tumatagas yung langis. At ang sabi ng customer ay napakalakas ng tagas dito banda sa kanyang kambyo. Dito sa ilalim ng kanya cover, dito sa may kanyang makina. At nakikita nyo naman mga lods, meron ng maraming patak dito sa semento. Kaka-parking pa lang niya. Kaya ngayon ang gagawin natin ay bubuksan natin to para malaman natin kung saan galing yung tagas dito sa kanyang langis. Kasi meron itong oil seal at saka o-ring dito sa loob. Dito sa kanyang engine sprocket, meron itong oil seal. Tapos dito sa ilalim, meron ito o-ring dito sa kanyang indicator light. Kaya ngayon tanggalin lang natin itong kanyang cover. Tapos tanggalin lang natin itong kanyang fixing plate, itong kanyang lock dito sa kanyang engine sprocket. At ito na, natanggal na natin yung kanyang lock dito sa engine sprocket. Tapos tanggalin lang natin itong kanyang axle dito sa likuran para matanggal na natin yung kadena. Kasi hindi natin matanggal yung engine sprocket mismo kapag hindi natin tinanggal tong axle dito sa kanyang gulong dito sa likuran. Tapos hindi natin matanggal yung kadena. Kasi kailangan natin tanggalin tong kadena para mahugot natin yung engine sprocket mismo. At ito na, meron palang nakalubi dito sa kanyang drive axle. Kinain ito ng kanyang engine sprocket. Tuwain po itong nakain niya. At dito siya sumuot dito sa likuran ng engine sprocket. At natamaan yung kanyang engine sprocket oil seal or drive axle oil seal. Kaya pala tumagas yung kanyang langis. Kasi meron siyang nakain at tapos tumama yung lubid na nakain niya dito sa drive axle oil seal. Kaya tatanggalin lang natin to mga lods. Pero nagtaka ako. Ang tanong, bakit masyadong malakas yung tagas dito? Hindi pa naman na punit yung kanyang oil seal. Mamaya sasagutin natin yan. Kasi ang sagot dyan, meron kayong napapansin dito sa gilid. Meron siyang butas magkabilaan dito mga lods. Ito ay oil gallery. Itong butas niya dito sa bandang gilid, dito lumalabas yung langis. Paikot dito sa kanyang bearing. Ito yung nagsusupply ng langis dito sa kanyang bearing. Kaya kapag nasira itong oil seal dito sa drive axle ay napakalakas talaga ng tagas. Mauubusan talaga ng langis yung inyong makina kapag hindi naagapan kaagad. Ito yung mga latak dito, yung mga tulo niya galing sa makina. Marami nang tumutulo dito sa simento, basang-basa na siya. Galing po ito sa kanyang makina at saka dito sa kanyang swing arm mo, basang-basa rin. Kasi nababasa yung kanyang kadena ng langis at saka tumatalsik yung langis dito kahit saan. Kaya umabot na hanggang sa dito sa kanyang chin guard. At kunti na lang yung langis na natira dito. Ayan, makikita natin dito sa kanyang glass, dito sa gilid. Ayan, wala na talagang langis. Kaya ang gagawin natin dito ay i-drain natin para makita natin kung meron pang tutulo dito na langis dito sa kanyang makina. Kung gaano pa karami yung natira. At ito na lang yung natira na langis. Mga 5 kutsara na lang yung natira na langis niya dito sa kanyang makina. At meron tayong 2 litro na langis dito. X-Star yung ginamit ni Sir para dito sa kanyang Raider 150 Fi. At ito na, nailagay na natin yung kanyang drain plug dito. Nahigpitan na natin. Tapos nailagay na natin yung 1.3 na langis. At ngayon, ilagay na natin yung takip. At ito na yung kanyang glass dito, meron ng laman. Makikita nyo yung nagkulay dilaw na siya. Kikita na natin yung langis dito. Ito sa naka full level na po yung kanyang langis. Nasa bandang itaas, nasa letter F kasi kanina walang langis dito na makikita natin. At ito na yung bagong engine sprocket oil seal o drive axle oil seal. Suzuki genuine yung binili ng customer. At ito na yung lumang oil seal. Ngayon ikakabit na natin yung bagong bili na oil seal. Sa pagkabit nito kailangan natin lagyan ng plastic para hindi mapunit at hindi masira yung bagong oil seal, yung kanyang lips dito sa gitna. At saka hindi matanggal yung spring dito sa likuran ng kanyang oil seal. At tulak lang natin magkabilaan para ma-balance natin o mapantay yung lapat ng ating oil seal. Kasi kapag hindi pantay yung lapat dito sa kanyang oil seal, posible na matanggal siya o iikot. At ngayon ibalik na natin yung kanyang bracket dito sa oil seal o itong kanyang lock dito. Lagyan na natin ng 2 tornilyo, 6mm po ito. Kakaiba itong Raider 150 Fi kasi merong lock yung oil seal dito sa kanyang drive axle.
At saka yung lock, merong dalawang 6mm na bolt or BH na 6mm, pero nasira pa rin siya kahit na merong lock, natamaan pa rin siya. At kaya tumagas yung langis kasi umikot yung oil seal kasi meron siyang lubid na nakain. At ngayon ikakabit na natin yung engine sprocket mismo at saka yung kanyang kadena at yung fixing plate. Pinasimple yung disenyo ng Raider 150 Fi dito sa kanyang lock dito sa engine sprocket kasi meron siyang fixing plate tapos dalawang bolt na 6mm, parang XRM lang yung kanyang lock, pero hindi siya basta-basta mahugot kasi mahaba yung kanyang drive axle. Hindi siya basta-basta matanggal yung kanyang engine sprocket kahit na matanggal yung kanyang lock. Di tulad ng Raider 150 carb type, meron yung tatlong Allen bolt, dalawang maliit na Allen bolt at isang malaking Allen bolt sa gitna. Tapos maikli lang yung kanyang drive axle. Di tulad dito sa Raider 150 Fi, ang kaibahan dito, yung kanyang drive axle mahaba. Tapos yung kanyang cambio ay hindi siya nakakonek sa kanyang footrest. Hiwalay po siya. Mas pinadali yung disenyo ng Raider 150 Fi. Madali pero safety pa rin siya at saka matibay. Ngayon higpitan natin itong tornilyo niya dito sa kanyang cambio. 6mm po itong tornilyo niya dito sa kanyang cambio. Ayan, mahigpit na mga lods. At ito na yung footrest, yung sinasabi ko na hindi nakakonect dito sa kanyang cambio kasi wala siyang rod. Ito yung sinasabi ko kanina. Ngayon ikakabit na natin. Napakaganda ng disenyo ng Raider 150 Fi kasi pinasimple siya pero matibay pa rin at saka safety. Tulad ng drive axle, mahaba yun doon kasi double purpose yun. Hindi siya basta-basta matanggal yung kanyang engine sprocket for safety, tapos para din sa kanyang mileage indicator. Ngayon ikakabit na natin yung kadena dito sa likuran at saka yung kanyang gulong kasi kanina tinanggal natin tong kanyang kadena at saka yung kanyang axle para mahugot natin yung kanyang engine sprocket. Kasi mahaba yung kanyang drive axle, hindi siya basta-basta mahugot kapag hindi natin tinanggal yung kanyang kadena. At ikakabit ko lang to lahat mga lods para masubukan nating paanda rin mamaya para matingnan natin kung meron pang natulo dito na langis. Kasi kanina pagdating niya napakalakas ng tagas ng langis. Ang nangyari pala ay nakakain siya ng lubid na tinatawag na twine na napakatibay. Kaya tumama yung lubid doon sa likuran ng kanyang engine sprocket, doon sa oil seal mismo tumama. Kaya tumagas yung langis, ay umikot yung engine sprocket kasi meron siyang lubid na nakatama. Kaya napakalakas ng tagas kasi gumagalaw yung engine sprocket o yung drive axle, doon tumatagas yung langis. At saka meron siyang oil gallery sa likuran ng kanyang engine sprocket oil seal, kaya napakalakas ng tagas kapag gumalaw yung oil seal mismo ng kanyang drive axle. Akala ko nga doon dumaan sa kanyang indicator light switch, kaya nung binuksan natin nakita natin na may lubid dito sa likuran ng kanyang engine sprocket, kaya kaagad nating tinanggal yung lubid at saka yung kanyang engine sprocket para matingnan yung oil seal. At kita natin na umikot yung kanyang oil seal, kaya pala tumagas yung kanyang langis at napakalakas. Kapag nangyari sa inyo ito na tumatalsik yung langis at napakalakas ng tagas, engine sprocket oil seal na kagad yung papalitan. At kung gusto niyo mag DIY, ay sundan nyo lang itong video ko mula sa simula hanggang sa dulo. At ayan, umandar na yung motor ni sir at wala na tayong nakita na tagas dito sa kanyang makina. At maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po may napulot kayo na idea o nakuha kayo na idea para sa inyong pag DIY sa inyong mga motor tulad ng Suzuki Raider 150 Fi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and share na lang po kung nahirap sa inyo na mag-subscribe. Maraming salamat po. Ride safe sa lahat. Peace, I'm out.